hindi na rule out or meron na talaga akong vertigo. So, from time to time, iinom ako ng gamot para makakope up ako sa vertigo. So, again, na-mention ko sa inyo na is dahil yun sa mga signs of aging, pagkakaroon ng vertigo. 36 years old na nga ako. So, posible talaga ako magkaroon ng vertigo. Okay? And, ngayon naman, dahil nga sa mataas na yung cholesterol level ko and meron na ako nitong mataas yung bad cholesterol. So, meron ako ngayong dyslipidemia. So, ano ba yung dyslipidemia na to? So, ito yung imbalance of lipids like yung cholesterol and yung triglycerides at saka yung bababa yung good cholesterol level. So, yun, meron na talaga ako dyslipidemia. Yan. So, walang gamot na nireseta sa akin. Dahil sabi ni Doc, hindi daw muna siya magreseta ng gamot dahil pabababain lang naman daw yung cholesterol level ko. So, but we'll see kung sa next laboratory test is kung mataas pa rin siya, doon na tayo magagamot. So, connected yung dyslipidemia sa yun, tama sa diagnosis. So, tama yung diagnosis. And, ngayon, ang ginawa ko is para lang medyo makapagpahinga tayo kasi daw yun stress daw kasi yung pinaka dahilan nun in my case kung bakit parang meron ako mga nitong imbalance na to. So ngayon nagpapahinga ako, meron akong 7 days para magpahinga. So from February 15 pahinga ako, balik ko na sa work ay February 22. So, 1 linggo nga lang siya. Malaking bagay na rin. And, yeah. Share ko lang po sa inyo, madams and sirs, baka sakaling makatulong. Again, lahat ng mga information na binigay ko sa inyo is based lang sa pagkakaintindi ko doon sa mga sakit-sakit or sa mga diagnosis. So, mag-research pa rin kayo for better understanding at para mas maintindihan mo po. Okay? And tayo ngayon? Magbawas tayo ng kain at medyo mag-exercise tayo para mabawasan yung timbang natin dahil nasa overweight ako. Kaya ako nagkakaroon ng mga ganitong sakit. So, kung tutusin, madali lang naman silang magamot. Hindi sila mahirap gamutin. So, kayang-kaya. Thanks for watching, madams and sirs. Bye for now!